Ayan, shoutout sa ating lahat dyan. Nandito tayo muli sa ating munting channel at pag-usapan natin yung mga pabida-bida. Kung ano yung alam, kung ano yung mga pinag-usapan sa GC, huwag nating ikukomento sa mga nagla-live. Papasok tayo at ikukomento natin lalong-lalo na kung hindi naman yon ang topic. Kaya dyan nakikita ninyo si Doc Lab at yung may babae dyan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, tayo ay mag-shoutout muna sa ating mga kasamahan dyan. Andyan si Ate Lydia Nabida, Jacqueline Docosin, Ermagalo Mix Vlog, Kaberks TV, Hasa 26 TV, Cell TV PH, Ate Glo Official at ang inyong lingkod. Suportahan din natin si Beyonce Official, Dr. Love Redzen. Suportahan natin guys ang mga channel nila. Ayan. At shout out na rin sa mga sponsor mula noon hanggang ngayon. Andyan sila. At ano sila talaga, yung excited sila sa darating na birthday ni Beyonce. Kaya yan pag-uusapan natin. Dahil alam ninyo guys, pag tayo nasa isang GC, kung ano man yung mga pinag-usapan, lalong-lalo na sorpresa. Hindi natin yan kailangang ikokomento sa live ni Doc Lab. Lalong-lalo na kung hindi naman yun ang topic. I-insert mo lang talaga. Pabida ka na may alam ka kung ano ang mga kaganapan sa darating na birthday ni Beyonce. Lalong-lalo na kung hindi ka naman yung nagko-coordinate. Hindi ikaw yung nag-reach out sa mga sponsor. Huwag tayong masyadong pabida-bida. Dahil nagpahalata lang tayo sa ating pagkatao na hindi tayo mapagkatiwalaan. Anong sabihin ng ibang tao? Itong tao na to, itong babae na to, hindi ito mapagkatiwalaan. Kasi yung mga pinag-usapan, dinala niya dito sa live. Anong gusto niyang ipaparating? Para sa akin? Pabida-bida. Pabida-bida. Dahil kung hindi ka pabida-bida at hindi yun ang naging topic at ikukwento mo lang, anong sasabihin ng ibang tao? Pabida-bida ka. At doon ka makilala at doon malalaman ang ating pagkatao na hindi tayo mapagkatiwalaan. Di ba? Hindi tayo pwedeng mapagkatiwalaan. Mabuti sana kung tayo ay pangmalakasan, pangmalakihan kung mag-ambag. Kung halos naman ata walang ambag, kundi nangungulikta lang din tayo. Di ba? Huwag naman. Lalong-lalo na kung hindi naman tayo hindi naman tayo yung nagre-reach out sa mga sponsor. Diba? At ang pinaka-importante sa isang tao na hindi ka matawag na chismosa o pabida-bida, huwag mong ikomento yung mga kwento na pinag-usapan sa loob ng GC kung ano ang gagawin sa darating na birthday ni Beyonce. Di ba? Pero kung tayo pabida-bida at para may magtatanong sa atin na ano pang mangyayari sa birthday natin, birthday ni Beyonce. 'Ito lang ha,
Alam ko kung ano ang mga kaganapan sa darating na birthday ni Beyonce. Pero hindi ko yun ginagamit para maging content ko, pagkakitaan ko. Dahil hindi dapat. Hindi dapat. Pero bakit gagawin o gagamitin o pabida-bida tayo sa isang live? Kuminto tayo ng kuminto. Iwasan natin ang mga ganong klase. Dahil pinag-usapan sa GC, hindi yan kailangang ilalabas. Di ba? Hindi yan kailangang ilabas. Kung wala namang connection doon sa mga pinag-uusapan. O iisisingit lang natin para sabihin na tayo ay bida. Alam natin. At doon, iwasan natin. Kasi doon pa, baka mag-umpisa yung hindi pagkakaintindihan dahil matabil ang dila natin. Di ba? Kaya iwasan natin kung ano yung mga pinag-usapan at hindi pa pwedeng ipalabas, huwag nating ilabas. Huwag tayong magpabida-bida. Kasi ang nangyayari kasi sa mga kaguluhan o sa isyu, andun yung pabida-bida. Huwag nating pairalin na tayo ang bida. Alam natin. Iwasan natin. Iwasan natin. Bilang respeto na din natin sa ating mga sarili. Na itong tao na to, itong babae na to, mapagkatiwalaan. Pero kung tayo ang bukas ng daan para mapag-usapan sa live ang tungkol sa darating na birthday ni Beyonce, mukhang hindi naman ata tama. Kasi yung nag-coordinate, nag-reach out sa mga sponsor, tahimik. Tahimik na ginawa yung dapat gawin para maging masaya ang birthday ni Beyonce. Di ba? Yung bulagaan na lang kung saan banda, kung ano ang kaganapan. Di ba? Yun dapat sana. Huwag tayong masyadong ipal-ipal. Huwag tayong masyadong ipal-ipal. Dahil hindi maganda, nakakasira din sa ating pagkatao. Reputasyon natin baga ang dyan. Dahil pag hindi ka mapagkatiwalaan ng tao, nako, mahirap yun. Tiwala. Panghawakan natin na mapagkatiwalaan tayo ng tao. Pero kung tayo yung maglabas, kung ano man yung mga pinag-usapan, pabida, hindi maganda yun. Baka darating ang panahon, wala nang gustong makasama ka. Tayo sa isang GC dahil masyadong pabida tayo. Di ba? Kaya iwasan natin yan. Para hindi rin masisira ang ating pagkatao. Ganon lang yun. Diba? Kaya hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat din tayo. Matuto tayong magtago ng sikreto para tayo pagkatiwalaan ng tao. Bye-bye and God bless sa ating lahat.